Tingnan ang iyong paligid. Lahat ng iyong nalalaman ay narito. Ang bawat taong minahal mo, bawat ideya na naisip mo, bawat awit na inawit mo. Nangyari ang lahat sa isang maliit na entablado sa isang malawak na kosmikong arena. Ang ating planetang daigdig ay tila napakalaki sa atin. Maaari tayong maglakbay ng maraming araw at hindi pa rin natin ito makita lahat. Mataas ang mga bundok nito at malalim ang mga karagatan nito. Mula sa ating pananaw na naglalakad sa ibabaw nito, ang mundo ay isang walang hangganang lugar, isang dakilang teatro para sa dulang pantao. Ito ang ating tahanan, ang ating tanging tahanan. Ngunit paano kung makalayo tayo? Paano kung makalipad tayo sa itaas ng lahat? Mula sa isang sasakyang pangkalawakan, ang daigdig ay nagsisimulang lumiit, nagiging isang magandang umiikot na marmol na asol, puti, at berde. Makikita mo ang mga buong kontinente sa isang sulyap lamang. Walang mga hangganan, walang mga dibisyon. Isang-iisang, pinag-isang globo lamang, nakalawit sa kadiliman ng kalawakan. Ito ang pananaw na taglay ng mga astronaut. Nakikita nila ang ating mundo hindi bilang isang koleksyon ng magkakahiwalay na bansa, kundi bilang isang marupok na ekosistema, isang mahalagang hiyas na lumulutang sa kawalan. Isang makapangyarihang tanawin. Maglakbay pa tayo ng malayo. Maglakbay tayo lampas sa buwan. Ngayon, ang ating planeta ay isang maliwanag na bilog ng liwanag lamang. Magpatuloy sa paglalakbay patungo sa gilid ng ating solar system. Mula roon, ang Voyager isang spacecraft ay tumingin pabalik ng isang huling beses. Nakita nito ang ating mundo bilang isang pixel, isang maputlang asol na tuldok. Iyan yun. Iyan tayo. Ang bawat hari at bawat magsasaka, bawat santo at bawat makasalanan, bawat tagalikha at tagapagwasak ng sibilisasyon ay nabubuhay sa maliit na alikabok na iyon, nakalawit sa sinag ng araw. Isang nakakapagpakumbabang kaisipan. Binabago ng pananaw na ito ang lahat. Ipinakikita nito sa atin kung gaano tayo magkakaugnay. Ang lahat ng ating tagumpay at lahat ng ating trahedya ay nagaganap sa isang maliit na mundo na ito. Lahat tayo ay mga pasahero sa spaceship na ito, daigdig, na nagmamadali sa cosmos ng magkakasama. Ang pag-unawa sa ating lugar ay nagsisimula sa pagtingin sa ating tahanan kung ano ito. Isang maliit, maganda, at napakagandang mundo. Isang mundong dapat nating pahalagahan. Sapagkat sa malaking plano ng Sansinukob, ito ay isang napakaliit at malungkot na lugar. Ang pagprotekta sa maputlang asol na tuldok na ito ay ang ating pinakamahalagang misyon. Ngayon, tuklasin natin ang ating kosmikong kapitbahayan, ang solar system. Ang ating daigdig ay hindi nag-iisa. Mayroon itong mga kapatid na planeta, lahat ay sumasayaw sa paligid ng iisang bituin, ang ating araw. Ang araw ang walang pag-aalinlangang hari ng sistemang ito. Ito ay isang bituin, isang napakalaking bola ng mainit, kumikislap na gas. Napakalaki nito na maaari mong ilagay ang mahigit sa 1,000,000 daigdig sa loob nito. Ang lahat ng mga planeta, kabilang ang ating sarili, ay maliliit na tuldok lamang kung ihahambing sa napakalaking sukat at kapangyarihan ng araw. Ang grabidad nito ang nagpapanatili sa atin sa isang palaging mahuhulaan na orbit. Isipin natin ang ating mga kapitbahay. Mayroon tayong mas maliliit o batong planeta tulad ng Mercury, Venus at Mars. Ngunit mayroon tayong mga higanti. Ang Jupiter ang pinakamalaking planeta sa ating solar system. Ito ay isang gas giant, isang napakalaking mundo na umiikot ng mga ulap at bagyo. Kung ang daigdig ay kasing laki ng isang ubas, ang Jupiter ay kasing laki ng isang bola ng basketball. Maaari mong ilagay ang lahat ng iba pang mga planeta sa ating solar system sa loob ng Jupiter at magkakaroon ka pa rin ng natitirang espasyo. Ito ay tunay na isang titan, isang hari sa mga planeta na lubos na nagpapababa sa ating mundo. At ang Jupiter ay hindi lamang ang higanti dyan. Ang Saturn, na may kahangahangang mga singsing, ay halos kasing laki. Ang Uranus at Neptune ay mas maliit kaysa sa Jupiter at Saturn, ngunit sila ay mga higanti pa rin kung ihahambing sa daigdig. Tinatawag silang ice giants, mga mundo na malayo sa init ng araw. Isipin ang pagtayo sa daigdig at pagtingin sa isang langit kung saan ang Jupiter ay kasing lapit ng ating buwan. Pupunuin nito ang ating buong paningin, isang nakamamanghang at nakakatakot na tanawin. Ang ating planeta ay talagang napapababa sa sarili nitong bakuran. Kaya kahit na sa ating maliit na sulok ng kalawakan, hindi tayo ang mga malalaking manlalaro. Naninirahan tayo sa isang maliit, mabatong mundo sa isang sistema na pinamumunuan ng isang bituin at ng mga higanteng planeta nito. Ang ating tahanan ay isa lamang miyembro ng isang malaki at magkakaibang pamilya. Ang pag-iisip tungkol dito ay nakakatulong sa atin na maunawaan ang sukat. Maliit tayo, maliit ang ating planeta, malaki ang ating araw, ngunit gaya ng makikita natin, kahit ang ating araw ay isang karaniwang bituin lamang sa isang mas malaki pang istruktura. Ang ating paglalakbay upang maunawaan ang ating lugar ay nagsisimula pa lamang. Ang ating solar system ay isang bahay lamang sa isang napakalaking kalye. Ang kalye na iyon ay bahagi ng isang napakalaking lungsod ng mga bituin na tinatawag dating Milky Way Galaxy. Ang isang galaxy ay isang napakalaking koleksyon ng mga bituin, gas, alikabok, at dark matter, lahat ay pinagsama-sama ng gravity. Ang ating araw ay isang bituin lamang sa mga daan-daang bilyong nasa Milky Way. Isipin niyan sandali, para sa bawat tao sa daigdig, mayroong 12 ng mga bituin sa ating galaxy lamang. Iyon ay isang nakakagulat na bilang, halos masyadong malaki para sa ating isipan na maunawaan. Subukan natin ilarawan ang laki ng ating galaxy. Kung ang ating buong solar system hanggang sa orbit ng Neptune ay kasing laki ng isang maliit na barya, ang Milky Way Galaxy ay kasing laki ng buong kontinente ng North America. Ganyan kalawak yon. Ang liwanag, ang pinakamabilis na bagay sa Sansinukob, ay tumatagal ng halos 100,000 taon upang maglakbay mula sa isang gilid ng Milky Way patungo sa isa pa. Kapag tumingin ka sa mga bituin sa gabi, nakikita mo ang ating lokal na kapitbahayan sa napakalaking lungsod na ito ng liwanag. Ang ating araw at ang mga planeta nito ay naninirahan sa isang tahimik, suburban na bahagi ng lungsod na ito.
Matatagpuan tayo sa isa sa mga spiral arm nito, halos nasa gitna mula sa magulong, napakaliwanag na sentro. Ang sentro ay naglalaman ng isang supermassive black hole, isang bagay na may grabidad na napakalakas na kahit ang liwanag ay hindi makatakas. Ang lahat ng mga bituin sa Milky Way, kabilang ang ating araw, ay nasa isang mabagal, bar-angle na paglalakbay na umiikot sa galactic core na ito. Tumataas ng halos 230 milyong taon ang ating araw upang makumpleto ang isang paglalakbay sa paligid ng galaxy. Ang kosmikong lungsod na ito ay puno ng mga kababalaghan na nagsisimula pa lamang nating matuklasan. May mga nebulae, malalaking ulap ng gas at alikabok kung saan ipinanganak ang mga bagong bituin. May mga star cluster, mga grupo ng libu-libong mga bituin na magkakapangkat. At sa paligid ng maraming bilyon-bilyong mga bituin na iyon, malamang na may iba pang mga planeta. Ang ilan ay maaaring tulad ng Jupiter, ang iba ay maaaring tulad ng daigdig. Walang hanggan ang mga posibilidad. Hindi lamang tayo nasa isang maliit na planeta, ngunit umiikot tayo sa isang napaka-average na bituin sa isang malawak at masikip na lungsod. Ang ating galaxy, ang napakagandang Milky Way, ay isang isla lamang ng mga bituin. Lumulutang ito sa isang mas malaking kosmikong karagatan. Ang karagatang ito ay puno ng iba pang mga galaxy, hindi mabilang na iba pang mga isla ng liwanag. Gamit ang mga malalakas na teleskopyo tulad ng Hubble Space Telescope, maaari nating silipin ang malalim na kalawakan at makita ang mga ito sa isang bahagi ng kalangitan na mukhang ganap na walang laman sa ating mga mata, isang bahagi na kasing laki ng isang butil ng buhangin na hawak sa haba ng braso. Ipinakita ng Hubble ang libu-libong mga galaxy. Ang bawat isa ay isang lungsod ng bilyon-bilyong mga bituin. Ang mga numero ay nagiging halos walang kahulugan. Tinatansya natin na mayroong hindi bababa sa 200 bilyong mga galaxy sa observable universe at iyon lamang ang nakikita natin. Ang sansinukob ay maaaring mas malaki pa, marahil ay walang hanggan. 200 bilyong mga galaxy, bawat isa ay may daan-daang bilyong mga bituin. Nangangahulugan iyon na mayroong higit pang mga bituin sa sansinukob kaysa sa mga butil ng buhangin sa lahat ng mga dalampasigan ng daigdig. Subukang isipin na ang bawat bituin ay isang potensyal na araw para sa iba pang mga planeta. Ang mga galaxy na ito ay may iba't ibang hugis at laki. Ang ilan, tulad ng ating Milky Way, ay magagandang spiral. Ang iba ay napakalaking, bilog na mga bola ng mga lumang bituin na tinatawag na elliptical galaxies. At ang ilan ay maliit at irregular, nakakalat sa cosmos. Ang mga ito ay pinagsama-sama sa mga kumpol na naman ay pinagsama-sama sa mga superclusters. Ang ating Milky Way ay bahagi ng local group na bahagi ng Virgo supercluster. Para itong isang kosmikong address, daigdig solar system, Milky Way, local group, Virgo supercluster. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ginagawa ba tayong walang halaga ang pagiging maliit na ito? Sa palagay ko hindi. Ang sansinukob ay napakalawak, ngunit nalalaman din ito. Ang parehong mga atomo na bumubuo sa malayong mga bituin ay bumubuo rin sa ating mga katawan. Sa isang napakatotoo na kahulugan, tayo ay isang paraan para sa cosmos na makilala ang sarili nito. Ang ating pagkamausisa, ang ating pagdanais na tuklasin at maunawaan ang nagbibigay ng kahulugan sa ating pag-iral. Ang pakiramdam na maliit ay hindi dahilan para sa kawalan ng pag-asa, ngunit isang dahilan para sa pagkamangha. Pinagbibigyan tayo nito na patuloy na tumingin sa itaas, na patuloy na magtanong at pahalagahan ang ating maliit, mahalagang lugar sa cosmos.